Mga ka-e-bike, ano muna yung gagawin natin ngayon? Yung motor ko muna, yung kariton. Dahil yung motor ko guys ay ano na, pudpud na yung ito. Yung pinaka brake pad, pudpud na. Kaya ito muna yung gagawin natin. Tapos, next video natin, e-bike na naman. Kala nyo motor lang yung, ay e-bike lang yung kaya kong gawin ha. Marunong na ako gumawa ng motor. Pero, motor ko lang. So, okay guys, papalitan natin to dahil pudpud na. Naririnig ko kasi tuwing magpipreno ako, parang bakal na yung hindi na brake pad yung napupudpud, yung mismong disc brake na, yung disc plate. Kaya kailangan na natin palitan. So, tara, papalitan muna natin to. Yun, bumili ako ng bago. 100 lang naman. So, samahan nyo ko guys. Papakita ko sa inyo kung gaano nakapudpud yung brake pad. Ito yung bago. Tapos yung mamaya pagbaklas ko nung luma, papakita ko sa inyo kung ano ang nangyari. What happened? Let's go. Pag hindi kasi ito guys pinalitan, masisira yung disc plate. So, imbis na brake pad lang yung papalitan ko, or halimbawa yung mga motor nyo, so magpapalit din ng disc plate kapag ka nasira yung ito, natuluyan pag sobrang nipis na. Kaya kailangan nag-lock na nga siya sobrang nipis. Dapat malambot lang to baklasin kaso sobrang nipis na, kumalang na dun sa manipis na yung disc plate. Kaya kumalang na siya. At dito kailangan ng flat screw. Guys, pag nanood kayo ng video ko guys, ipalo nyo naman. Hindi naman ako nagmamakaawa, pero maawa na kayo. Mamaya hindi kayo makapanood ng next video ko. So guys, sobrang nipis na bakal na talaga. Yun bakal na yung nagpipreno sa display, sa disc plate. Tumatama kaya kumakaskas na. Kaya guys, yung motor nyo, kung sa tingin nyo manipis na yung brake pads ng yung mga motor, palitan nyo na. Kahit hindi motor, pati e-bike. Dahil yung mga e-bike mayroon din ganito, mga brake pads saka brake shoe. So depende kung naka disc brake o kung naka drum brake. So yan guys kahit papaano kumbaga kahit gumagawa tayo ng motor ay napag-usapan pa rin natin yung tungkol sa e-bike. So palitan natin. Ito yung bago. Guys, naikabit ko na yung bagong yung bagong brake pad, naikabit ko na. So tinanggal ko lang yung pinaka hose, tapos yung brake fluids tinanggal ko dahil mahirap itulak. Nag-stack up na kasi. So ngayon ikakabit ko na, tapos papalitan natin ng brake fluids. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Dahil lalagyan ko pa ito ng langis. Baka pag nilagyan ko ng langis, abutin tayo ng hapon. Again, don't forget to like, share, and follow sa ating Facebook page. And syempre, sa YouTube natin, don't forget to like, share, and subscribe nyo na. I-check ko pa yung likod. Kung pagtapos nito, lalagyan ko ng langis, check ko pa yung likod. Pag check ko yung likod, tapos naka-video pa rin tayo, aabutin na tayo ng next year. Bye bye guys.